Very typical of PBBM. Ganyan talaga siya. Oo. Yung kanyang kindness at saka yung goodness of his heart. Then na-interpret ng both yung allies niya, pati yung kanyang mga adversaries na parang weakness ng kanyang leadership. Oo. Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Nagbabalik na naman tayo mga kabayan sa panibagong reaction video na kung saan ay pag-uusapan natin mga kabayan ang mga reaksyon, no? Ng mga senador patungkol sa mga pahayag ni Bungit kahapon sa podcast mga kabayan. At syempre, kukuha din tayo ng reaksyon sa inyong mga comment mga kabayan patungkol nga dyan sa mga pinagsasabi ng ating magaling na Pangulo. Kasi alam ninyo, ang boses ninyo mga kabayan at boses natin mahalaga para maintindihan din ng iba na mga bashers natin dito or yung mga panatiko ni Bungit mga kabayan. Diba? Lagi kasi silang nandun kay Auntie Claire. Kaya syempre, yung utak ng mga yan mga kabayan, kumbaga, magaling pa rin si Bungit sa kabila ng mga alam nating umaamin na napalpak mga kabayan ng kanyang pamumuno. Kahit na si Ping Lacson, mga kabayan, sinabi niya na rin. Yan yung ating pag-uusapan, mga kabayan. So anyway, maraming salamat sa mga bagong subscribers natin. Sa mga hindi pa, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe. At syempre, wag niyo kalimutang i-bell all, mga kabayan. Nasa ganon, lagi kayo maka-receive, no? At maging updated kayo sa mga video yung ina-upload natin. At pangalawa, mag-like na rin kayo, mga kabayan, at mag-share. Diyan pa lang, mga kabayan, masaya na tayo. O ito, si Chis Escudero, mga kabayan, may sinabi, no? Syempre, Senate President yan, mga kabayan, magbibigay ng pahayag. Ito sabi, I admitting that he is open to reconciling with the Vice President and the Duterte family. He reminds us that the welfare of the Filipino people should always take precedence over personal differences and partisan disputes. Kita mo mga kabayan? Chis Escudero, sa tagal mo na din dyan sa Senate, no? At ilang taon ka na rin senador, mga kabayat, kalyado ni BBM. Bakit ngayon mo lang naisip na sabihin yan? Dapat noon pa, no? Nung hindi pa ganong kainit, mga kabayan, at ganon kalala, yung dispute ng dalawang pamilya, nitong ni PRRD and nitong Duterte at saka nitong ni Bungit, mga kabayan, dapat nagganyan-ganyan ka na. Ngayon mo pa sasabihin na talagang yung sinabi ni Bungit ay nagre-remind sa atin na dapat ay unahin ang kapakanan ng mga Pilipino. Ay 3 taon na mga kabayan ang lumipas. Nakakalahating taon na, ay nakakalahating termino na. Ngayon nyo palang naisip na ganyan na kailangan makipag-reconcile para sa kapayapaan ng mga Pilipino. Kainaman, Chis Escudero. Malinaw po ang mensahe ni President. Now is the time to build bridge. Not burn them. We owe it to our people to rise above division and do better together for the sake of our nation. Sipin nyo mga kabayan, ngayon pa lang nito napagtanto itong mga ganito na sasabihin. Sa tagal mga kabayan ng panahon na dumaan, nakita ninyo na ginigisa yung mga Duterte dyan sa Congress, dumaan din dyan sa Senate. Bakit hindi nyo naisip-isip ngayon na grabe na yung nangyari? Saka kayo makakaisip na kailangan makipag-reconcile na at dapat aksipin ng mga Duterte o ng mga supporter ng mga Duterte na kailangan magbati na para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Naluloko ba kayo? Naluloko ba kayo mga kabayan? Ganun-ganun na lang ba natin tatanggapin yon? Kaya kukuha tayo ng mga komento ninyo patungkol dito sa aking na-post kahapon mga kabayan sa ating time wall. Ito ang sabi ko diyan sa post ko, no? At syempre may marami ding mga nag-comment na mga kababayan natin. Ang sabi ko diyan, sa palagay nyo mga kabayan, bakit gusto ninyo ngayong makipagbati sa mga Duterte? Ang sagot ng mga kasamahan natin dito na active sa ating channel mga kabayan, nagko-comment, nagbibigay ng inyong mga opinion. Sabi niya dito ni Joe, no? Ni Joe Carbonel, dahil tagilid na ang barko nila, marami ng butas. Yung iba sakay nililigtas na ang sarili, tumalo na baka mapasama sa paglubog. O, 'di ba? Magkakaparehas tayo ng opinion, mga kabayan. Ito pa ang sabi ni Romel Darius, ni Sir Romel Darius. Hindi na po pwede, sobrang-sobra kagarapalan ang ginawa mo sa mga Duterte. O, 'di ba? Totoo naman, mga kabayan. Grabe. Tapos naisip-isip niya, ngayon pa niya naisip na makipag-reconcile. 'Di ba? At mga katulongges, mga kabayan. Ito pa, mahirap talaga ang may amat, so weather lang. Dito ako natawa sa may amats. Grabe ka naman, Sir Rock Road, ha? Ito pa, sabi ni Sir Noni Gonzales.
Kunwari lang yan. Si BP Sara dapat mag-ingat ng mabuti. May katusuhan sa pagsasalita ang mga yan. Kalaban niya. Di dapat pagtiwalaan ang mga yan. Kabaligtaran yan. O tama, totoo naman mga kabayan. Kasi kung totoo, no? Dapat hindi na nagbigay mga kabayan ng mga ganyan-ganyang podcast pa. Dapat ginawa na niya mga kabayan, no? Yung nararapat. Gumawa na siya ng aksyon. Kumbaga, siyempre presidente ka mga kabayan. Bakit si PRRD noon? Sinabi noon na itigil niyan kahit may nag-uulok na i-impeach na si Vice President Leni Robredo. Sabi niya, tigil niyo yan. Hindi makakabuti yan. Inihalal yan ng mga Pilipino. Pangalawa, yung kay PRRD, mga kabayan, dapat gumawa na si Bungit ng paraan na kung paano mapapauwi si PRRD na sa ganon, mga kabayan, doon pa lang siguro maunti-unting maghilom, no? Yung sugat or yung damage, mga kabayan. Sa ating mga, nakakakita ng tunay na nangyayari na alam naman natin, mga kabayan, na gusto nilang eliminate para sa darating na 2028. At napakataas mga kabayan na pangarap niya ni Romualdez. Yan din ang isa sa mga mga kabayan. Kumbaga masasabi nating isa sa mga reason, no, na bumubulong-bulong diyan kay Bungit. Diba? Ito pa ang sabi ng iba, ha. Sabi ni Arol Lacson. Ayan. Mapapag-usapan natin dito ang sinabi ni Lacson ngayon. Sabi niya dito, maniniwala pa lang kami pag napabalik napabalik mo si PRRD sa Pilipinas at mag-resign na kayo ni Tamba. Oh, yan. Yan yung mga gustong mangyari ng mga kababayan natin, no, mga kababayan. May mga kondisyones na dapat talaga ay yan yung gawin mo, Bungit. Kung gusto mo na makipag-reconcile, siyempre mga kababayan, alam ko sa sarili ko at sa inyo mga kababayan na marami talaga ang hindi pabor, no, na makipag-reconcile pa. Pero kung magagawa ni Bungit mga kabayan yung ating mga gusto mangyari, okay lang, no? Na gumawa ka ng paraan na mapabalik si PRRD sa Pilipinas. Wala namang problema mga kabayan kahit pa yan dyan ikulong, dyan pa dinigin yung kaso, patong-patong na kaso mga kabayan. Walang problema sa atin Kasi unang-una mga kabayan, meron naman tayong korte, meron gumagana ang ating justice. Bakit nyo doon dadalhin sa dayuhang lupain? Para doon yurak-yurakan, doon kung ano-anong, kumbaga, yun ang mag-uusga, mga dayuhan. Katulad ngayon, mga kabayan, napalta na si Karim Khan. Tapos yung ipinalit, mga kabayan, na prosecutor na bago, may anomalya din. May sabit din, mga kabayan. Kita ninyo yung mag-uhusga, yung magpo-prosecute kay PRRD, meron ding aberya, mga kabayan. Kita ninyo, di ba? It's unfair. Ito, balik tayo mga kabayan sa ating topic. Kumuha lang tayo ng inyong mga opinion dyan. Kasi marami kasi mga kabayan ang hindi talaga pabor, no? At nakita nila na yung pagbibigay, no, doon sa podcast, yung mga sinabi doon ni Bungit, kumbaga, pakitang tao lang na sa ganon mga kabayan, kumbaga, may mautunan naman siya. May mautunan naman mga kabayan. Ito, pakinggan muna natin mga kabayan. Ito si Senator Ping Lacson. Kasi ito yung may nasabi dito. Pakinggan natin mga kabayan. Di ba may sinabi sa podcast si Pangulong Marcos na ayaw na niya ng gulo, di ba? At gusto niya na tapos na ang politika, somehow is willing, open for any reconciliation even with the Duterte family. For as a legislator like you, how do you view that development? Very typical of PBBM, Ganyan talaga siya. Yung kanyang kindness at saka yung goodness of his heart. Then na-interpret ng both yung allies niya, pati yung kanyang mga adversaries na parang weakness ng kanyang leadership. So, solicited. Kita mo mga kabayan, na talagang yun din ang tingin natin, no? Dapat hindi na siya naggawa ng podcast ng ganon kasi talagang labas mga kabayan. Kumbaga, takot siya sa mga Duterte. Isipin mo, saka siya gumawa ng ganyan mga kabayan. Noong sinabi ni BP Sara na talagang all out na mga kabayan, bloodbath na ang mangyayari. Kasi gusto ni BP Sara mga kabayan na ibulgar ang mga nangyayari ngayon sa administrasyon. Kasi napolitika nga mga kabayan, tapos ito gumawa si Bungit mga kabayan ng podcast para nasa ganon, mautunan naman niya yung mga Pilipino na kumbaga pakitang tao mga kabayan na gusto siya'y napakabait mga kabayan. Hindi kabaitan ang nangyayari mga kabayan. Ito sinasabi ni Ping Lacson, hindi kabaitan yan mga kabayan.
Kautuan yan, ha? Kawik leader yan. Yan ang labas talaga. Kita nyo, kaya yung din ang sabi ni Ping Lacson. Advice coming from, mas mahaba siguro experience ko kaysa kay President Bongbong. Oo nga. I think dahil mahirap palitan yung Partida yan, mga kabayan, ha? Kaalyansa yan ni Bungit. kanyang trait, yung kanyang qualities, Oo. being a really good person, talagang ganyan siya, hindi siya confrontational, hindi siya adversarial. Oo. Oo, hindi combative, tama. Hindi talaga yan Senator Ping, hindi talaga yan kompronto na dito, komprontal. Yan ipailalim dumali, no? Pailalim, mga kabayan. Naniniwala ba kayo, no? Naniniwala kayo, mga kabayan, na si Bungit ay walang kinalaman dyan sa impeachment ni BP Sara? Maniniwala kayo, mga kabayan? Imposible, no? Imposible, mga kabayan. Nagkakaroon nga sila dyan ng meeting, no? Nagpapatawag ng meeting si Bungit sa Malacanang, yung mga kasama dyan, yung mga si congressman. Isipin nyo, nakasama pa nga yan yung mga makakaliwa no? Nagpa-meeting dyan sa Malacanang kasama si Romualdez, diba? Imposible, mga kabayan, na hindi alam ni Bungit yung impeachment. So Ako, if I may suggest, unsolicited as it is, para matulungan yung hindi lamang siya, kundi yung kanyang governance Sige for the po. remaining 3 years. Go ahead. I would like to think na siguro kailangan niya ng isang strong pero well-intentioned na bastonero sa kanyang cabinet. Okay. Na kung saan, who is Oo. capable of making government officials. Oo. Sama na natin yung Kongreso. Toe Okay. the line towards good governance. Okay. Yung 3 taon, I think it's still a long, good enough time Oo. para kung ano man yung adjustments na pwede niyang gawin, magawa niya. Oo. Kasi Hindi talaga po pwede yung puro goodness, puro kindness. Kasi iba-iba ugali rin ng mga makakasama mo eh. Merong isipin, hindi, kayang-kaya natin kasi masyado mabait. Diba, mga kabayan? Hindi talaga pwede yan. Hindi talaga pwede yung kindness, diba? Nakikita naman natin, mga kabayan, na okay naman si BBM. Kasi noon nanonood tayo ng mga vlogs niyan. Mabait naman talaga, mga kabayan. Hindi ko lang alam kung bakit ganito ang nangyari sa kanyang pamumuno, no? Kaya nga, mga kabayan, talagang dismayado tayo sa nangyaring ngayon. Kasi nga hindi ganyan siya dati, no? Ngayon lang na naging presidente siya, nagkaganyan. Either na nandyan sa paligid niya, mga kabayan, ang talagang nagmamanipula or nagpapatakbo ng ating gobyerno, kaya nagkaganyan-ganyan ang sistema na kahit na napakaraming korupsyon ang nangyayari sa Congress, mga kabayan, pagdating sa mga pondo-pondo, walang aksyon ng Pangulo o kumbaga wala man lang siyang ginawang masasabi natin na talagang may malasakit siya sa pondo or sa pera or sa taxpayer, no, na mga Pilipino, 'di ba, mga kabayan? Yun yung dapat na ginawa niya noon. Kung talagang para siya sa bayan. Yan yung sinasabi ko na noon pa, mga kabayan, na dapat talaga gawan mo ng paraan na malisen yung korupsyon sa gobyerno. Kasi ang magsasuffer dyan, mga kabayan, unang-una yung mga proyekto, siyempre yung mga Pilipino ang talagang magsasuffer dyan sa mga pinagagawa na yan. Ang problema kasi, mga kabayan, sa sobrang bait nito, no, hindi niya makontrol yung mga nasa paligid niya at ang nagkokontrol yung nasa paligid niya, mga kabayan. So, 'di ba? O dumako muna tayo, mga kabayan, dito kay Attorney Sal Panelo. In that report, President Ferdinand Marcos Jr. willing to reconcile with his political enemies, the Duterte family in particular. What do you make of that move? Well, as far as 2 or 3 months ago, a mutual friend of ours made a move asking me if it is possible to reconcile the two. That's very possible because this particular mutual friend of ours is afraid that if the two does not reconcile, it will create a political upheaval. And I said, you start doing that, and I don't think the Dutertes would not welcome that because they've been saying that all they want is peace in this country. Now, I told him also that all you have to do is to tell the president, Marcos Jr., to stick with his position of no jurisdiction. If he brings back the former president in the Philippines, then
there will be reconciliation. And it's not very hard to do that, Stanley. All he has to do is to ask ICC to bring back the former president here, because his position at the very inception was there is no jurisdiction. And all he has to do is to tell the ICC that his people made a mistake in arresting, detaining, and sending to the jail the former president. And Oh, yan talaga mga kabayan, ang the best, no? The best na move na gagawin ni Bungit. Hindi mo na kailangan pang mag-podcast. Gumawa ka ng paraan na mapabalik si PRRD kasi nga, mga kabayan, yun din yung inilalaban, no? Ng Defense Council ni PRRD na si Nicholas Koopman. Yang jurisdiction na yan over former President Duterte. Yan yung nilalaban din nila doon sa ICC, mga kabayan. Kaya nga dapat, yan yung gawin mo, Bungit. Baka maniwala pa kami, baka nga ma-praise pa kita dito, hindi kita araw-arawin na i-vlog dito or gawa ng reaction video, diba? Ano, Senator Attorney Salpanelo, ang sunod natin, itong si Senator Bato at saka yung ilang senator. Si Senator Bato, mga kabayan, may phobia na, may phobia na dito kay Bungit. Pakinggan natin. Marami na kalsada. Duda si Senador Ronald Bato de la Rosa sa sinseridad na inaalok ng reconciliation ni Pangulong Bongbong Marcos sa pamilya Duterte. Ayon kay de la Rosa, may masama na siyang experience kay PBBM na iba ang sinasabi sa kanyang ginagawa. Tinukoy ng senador ang pahayag nito na hindi papayagang makapasok sa bansa ang mga miyembro ng International Criminal Court para imbestigahan ang umano'y biktima ng war on drugs, pero pinayagang maaresto si dating Pangulong Duterte. Sino nga naman ba, mga kabayan, na hindi magkakapobya dito, no? Isipin mo, pinangako yan ni Bungit na hindi pa babayaan, no? Hindi hayaan na makapasok ang ICC at hindi makukuha o makakasuhan yung mga inaakusahan nila na madadala sa ICC. Pero ang nangyari, mga kabayan, dinuko talaga, Kaya to si Senator Bato ngayon, kita ninyo, may phobia. Magandang kwan yan. Magandang simulain yan. Magandang simulain. Sino ba naman ang gusto ng away? Kaya nga. Lahat naman tayo gustong katahimikan. Pero yung alam kung sincero sila sa kanya sinasabi. May experience ako sa kanya na ibang ginawa. So, mahirap ako sabi kung sincere siya o hindi. Masyado na anyang malalim ang sugat na nilikha na ginawang pagpapatalsik ng Marcos administration sa dating Pangulo patungo sa dahig. As I have said, wala naman sigurong gustong forever mag-aaway. Lahat naman tayo ay gustong tumahimik tayo at mamuhay ng matiwasay at makafocus sa kabutihan ng ating bansa. Pero sa lalim ng sugat na in-inflict nila sa amin, I think kailangan talaga ng extreme sincerity. Extreme sincerity, hindi yung pahapyaw. Hindi yung pahapyaw dahil as I've said, meron na kami may experience sa kanya. Talagang na-experience namin. At kayo mismo, naka-experience you witness for yourself. Para kay Senador J.B. Ercito, bagamat malabo at mahirap sa ngayon ang alok ng Pangulo dahil sa malalim na alitan at hidwaan, umaasa siyang magiging positibo ang panawagan ng Pangulo. Yan ay para tuluyang makausad ang bansa at harapin ang mga problema ng Pilipinas. Pabor naman si Senador Jinggoy Estrada sa panawagang pagkakaisa ng Pangulo at iba pang matataas na lider ng bansa. Ngayong tapos na anyang eleksyon, tapos na rin ang batuhan ng putik at dapat nang ituon ang pansin para sa pagbangon. Pero hindi anya kasama sa reconciliation ang pagpapatigil sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Tama 'yon, mga kabayan. Yung impeachment na ni BP Sara, wag nang i-reconcile yan. Wag nang
itigil kasi mga kabayan, ready ang ating Vice President. Mas maganda yan mga kabayan, madinig na sa ganon, makita natin kung ano ba talaga ang ipinaglalaban nitong mga prosecutor na to, di ba? Yung mga crooks na yan mga kabayan. So anyway, hanggang dito na lang muna mga kabayan ng ating video. Napahaba na naman tayo, no? Kung tutuusin, gusto ko talaga mag-live mga kabayan at makipag-interact sa inyo. Kaso nga lang yung internet natin mga kabayan gulpi ang bagal at nakadata lang kasi tayo. O ayun mga kabayan, maraming salamat sa inyong pagantabay at pagsubaybay dito sa ating mga bidyong ginagawa. Siyempre, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share na sa ganun mga kabayan, mas marami pa makapanood ng ating mga bidyong ina-upload. O ayun, adios muna sa inyo mga kabayan, see you sa susunod na video.